kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagulat si Gabo nang lumabas si Natolit at ang kanyang mga kasama na duguan ang mga mukha. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Inamin ni Tolit na binugbog sila ng NCIA at hinabol pa nila ang mga tumakas na lalaki. Ngunit napagtanto ni Gabo na imposibleng mangyari iyon dahil naroon si Sam. Kaya't sinabi ni Gabo na hihintayin nila ang tamang oras upang maghiganti, lalo na sa pambubugbog na ginawa sa kanya ni Sam. Samantala, maraming investors ang nilapitan ni Ricardo at nagdaos pa siya ng party sa kanyang bahay upang hikayatin silang bumili ng lupang may ginto. Ngunit sa mismong araw na iyon, hayagang ipinahayag ni Salvador sa balita na si Ricardo Pasintoy ang dahilan kung bakit siya binugbog. Sinabi ni Salvador na dahil sa galit ni Ricardo sa kanyang pagsasabi ng katotohanan, nag-upa ito ng mga pulis upang saktan siya at patahimikin tungkol sa lupang may ginto. Narinig ito ng mga investors at natakot. Inisip nilang ang pagbili ng lupa ay maaaring magdala ng panganib, maging kamatayan pa. Isa-isa silang umatras at wala nang pumayag na bumili. Muling nabigo si Ricardo at ibinuhos ang kanyang galit kay Samantha. Umuwi si Samantha at sinabi sa kanyang ina na pansamantala siyang sinuspinde sa trabaho. Natuklasan ni Rudy kung bakit naparusahan ng husto si Samantha. Napagtanto niyang dahil hindi siya sumusunod sa kanyang mga nakatataas at dahil sa kanyang asal kay Mr. Chan, maaari pa siyang makasuhan. Lalong nagalit si Rudy at matapos ang paulit-ulit na pagtatalo, ay itinakwil na niya si Samantha. Sinabing dinungisan niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Kasabay nito, nagplano si Lucas na tapusin si Samantha. Nais niyang umatake sa oras na mahina ang kanyang mga kasamahan at nag-iisa siya. Dahil naniniwala si Lucas na si Samantha ang may sala sa pagkakakulong ng kanyang kapatid na si Victor. Hindi inaasahan, habang naglalakad si Samantha sa dilim, inatake siya ng mga tauhan ni Lucas. Gumanti si Samantha, ngunit siya'y tinamaan din ng bala. Alam ni Gabo na nasa panganib si Samantha, kaya't palihim niya itong sinundan at binantayan. Sa sandaling iyon, parang isang anghel na dumating si Gabo at tinulungan si Samantha laban sa mga tauhan ni Lucas. Lubos na nagpasalamat si Samantha kay Gabo dahil muntik na siyang makuha ni Lucas. Sinabi ni Gabo na tiyak na galit ang mga Zafra sa kanya dahil siya ang nagbigay ng kanilang kilalang kapatid na si Victor Zafra. At ang pag-amin ni Mr. Chan ay lalong naging dahilan kung bakit kaaway na siya ngayon ng mga Zafra. Sa bahaging ito, tumampok ang pagtitiyaga ni Gabo, kabiguan ni Ricardo, galit ni Rudy, panganib ni Samantha at pakana ni Lucas na lalong nagbigay ng tensyon at emosyon sa kwento. Lumagana pa ang pangalan ni Gabo nang iligtas niya si Salvador. Sa isang panayam, diretsyong sinabi ni Salvador na isang lalaking nagngangalang Gabo ang tumulong sa kanya nang bugbugin siya ng mga armadong lalaki sa lupang may ginto. Idinagdag pa niya na maaaring sangkot ang ilang tiwaling pulis dahil matagal na niya silang tinutuligsa. Dahil iisa lamang ang pangalang Gabo sa lupang may ginto, mabilis na kumalat ang balita. Napuno ng usapan ang buong lugar at nagulat pa si Rudy nang marinig ito. Para sa kanya, patunay itong tunay na nagbabago ang kanyang kamag-anak. Ngunit hindi naniwala si Betchay. Muli niyang kinuwestiyon ang pagkatao ni Gabo.
Sinabing matapos ang napakaraming krimen, mahirap biglang maging mabuting tao. Ipinagtanggol ni Rudy ang kanyang anak at nakiusap na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Nagdulot ito ng matinding pagtatalo ng mag-asawa. Dahil sa problemang pinansyal, bumalik si Betchay sa pagtatrabaho sa bar ni Paquito. Ngunit isang gabi, dahil sa selos, ininsulto siya ng asawa ni Paquito at nagkaroon ng gulo. Umuwi si Betchay na punit ang damit at labis na nagulat si Rudy sa kanyang kalagayan. Nakiusap siya na tigilan na ang pagtatrabaho. Sinabing mas pipiliin niyang maghirap kaysa makita siyang nasa panganib. Ngunit sa kanyang desperasyon, sinabi ni Betchay na gagawin niya ang lahat para sa pamilya, kahit ibenta pa ang sarili kung kinakailangan. Sinisi niya si Gabo, tinawag siyang pabigat sa pamilya. Lubos na nasaktan si Rudy at muling nagkaroon ng malaking pagtatalo sa kanilang dalawa. Samantala, sa buong lupang may ginto, pinag-uusapan ang kabayanihan ni Gabo. Narating ng balita si Samantha sa pamamagitan ng telebisyon. Sa wakas, napagtanto niya na ang misteryosong lalaking paulit-ulit na tumutulong sa kanya ay si Gabo pala. Ang pagbubunyag na ito ay magdadala ng mas malaking unos sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel